Mga kabiyahe, itong Zero C Plus 150X, fender sa unahan mga kabiyahe, brusco. Pati yung kanyang telescopic fork, suspension, mataba yan mga kabiyahe. Yung gulong niya na napaka-brusco, malapad at may pagka-goldish yung mag-wheel niya. Fender sa likuran, tail light, signal light, puro po yan naka-LED. Yung ating exhaust o yung tambucho natin, brusco din. Yung ating disc brake, naka-disc brake harapan at likod mga kabiyahe. Ayan, itaas natin dito sa may kanyang handlebar. Kung makikita nyo naman, napaka-aesthetic na, napaka-stylish ni Rossi Plus 150X at lahat ng ilaw po niyan ay naka-LED na po. So ayan, naikutan na natin. Ito yung meter panel niya, may analog at may digital din. May fuel gauge tayo dito, napaka-lambot mga kabiyahe at saka nakabaril siya dito. Metal yan, alloy. Yung brake lever, ayan, malambot din. Meron tayo ditong on and off ng ating headlight, on and off. Electric switch, high and low beam, ang headlight, busina, malapad. At yung turn signal. At meron siya mga kabiyaheng hazard, ayan, may hazard logo na siya. Ito naman mga kabiyahe, yung appearance ng ignition natin. Standard pa siya, mahaba rin yung susi niya. May bulsa rin siya dito mga kabiyahe. At dito mga kabiyahe sa kaliwa, meron din siyang kagaya doon sa kanan na bulsa. Wala rin takip. Pero meron tayo ditong USB charging port. At meron din siya mga kabiyahe cover So kahit abutan tayo ng ulan o mabasa, magpakarwas tayo, hindi siya papasukin ng tubig kasi may cover siya. Tingnan natin mga kabiyahe yung ilalim ng under seat niya. Ayan. So ito yung tangke natin, lagay ng gasolina. Iisa lang ang kulay niya, black, pero magkaiba siya ng texture. Yung texture dito sa taas, mapino, makinis. At pagdating naman dito, naka-double stitch tayo dito. Yung sa rider natin, medyo magaspang yung texture niya. Dito may tahi din siya mga kabiyahe, naka-double stitch din yan ng white. And then dito, black. So pares lang din sila. Pero ang ganda mga kabiyahe. Headlight natin dito, full LED na yan mga kabiyahe. Pagdating dito sa baba, meron tayo ditong hard plastic na walang pintura. Ayan. At may naka-emblem na logo ng Rossi, letter R. At glossy black. May naka-decal siya na kulay yellow. Dito sa fender niya, makikita nyo naman yung appearance ng ginamit na plastic dyan. Hindi siya yung tunog malutong pero makapal. Ayan. At yung telescopic fork suspension natin dito mga kabiyahe, kung mapapansin ninyo, mataba siya kumpara doon sa standard. So, ibig sabihin nito mga kabiyahe, talagang palaban din itong isa na ito dahil ginamitan siya ng mga magagandang materyales. Malalaki siya. Non-ABS pa ito mga kabiyahe. Piston caliper, naka-dual. At napakalapad ng kanyang disc brake rotor. Ayan At yung design niya, napaka-stylish din. Hindi mo na nanaisin pang palitan dahil dito pa lang panalong-panalo ka na mga kabiyahe. Ang astig ang forma gulong sa unahan. Ang sukat 90 by 80 by 17. At ang ginamit na goma ay Cordial. Ang Cordial ay isa sa pinaka makunat na goma. Kahit sa mga malalaking sasakyan ginagamit yan o sa jeep. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong well mark ng Rossi. Hindi ko alam kung anong concept ito. Comment daw na lang kung alam nyo rin itong concept na ganitong klase. At ang kulay nga nito ay may pagka-golden pero dark. Ayan. At kung mapapansin nyo mga kabiyahe, yung axle, iba na siya parang big bike na. Hindi siya yung ikaklam yung ganon. Naka-allen ang gamit sa kanya, allen siya. Ang galing na nitong na to. Napaka-stylish na mga kabiyahe, hindi ka na mahihiya kahit ito ang motor mo. Sabihin ng Rossi, pero pag nakita naman nila, hindi ka mahihiya talaga dahil napaka-stylish na niya. At the same time, hindi pa butas ang bulsa mo. At yung kanyang valve, tingnan nyo mga kabiyahe, nakapa-L na yan. Yung radiator natin mga kabiyahe, silipin nyo, andun. Dahil naka-water-cooled na ito. Ito naman yung details ng kanyang signal light. Naka-LED na rin yan. Sa ibabaw may Rossi, decals na yellow at may white. And then dito rin, may makita tayo ditong FI, Euro 4 engine, plus 150X, water-cooled, 4 valve,
dual overhead cam. At ito yung appearance ng kanyang engine. Yung shifter niya mga kabiyahe, ang lupit. Foot peg ng ating rider. Foldable na rin yan. Yung ating side stand, makakapal na mga kabiyahe. Hindi siya tunog lata. Ayan, pati center stand. 150cc lang ito, pero nakita nyo naman kung gaano kataba o gaano ka heavy duty yung ikinabit na kadena. Yung rear sprocket niya, 42 teeth mga kabiyahe. Ayan. Mayroon tayo ditong chain cover na hard plastic din ito. Maganda yung pagka-plastic nito mga kabiyahe. Hindi siya malutong. Kahit masipa mo yan, ganyan, no? Oh. Hindi yan pipigtal kasi may pagka-rubberize siya mga kabiyahe. At maganda rin yung footpeg ng pilyo natin, no? Ang galing. May pahook pa siya dito. Kung sasabitan mo ng tali, hindi siya bibitaw kasi may may pahook siya, oh. Tapos dito din, ayan, oh. Ganda. Yung stem niya, maano rin, mahaba rin, mga size, ang haba niya. At kung mapapansin niyo mga kabiyahe, walang butas ito. Yung kanyang stem. Kaya solid yung alloy. Mga kabiyahe, kakatukin ko lang yung kanyang swing arm. Ayan, oh. Naririnig niyo mga kabiyahe, hindi siya lata. At yung bakal niya talagang makapal. So palaban talaga itong isa na ito. Gulong sa hulihan na napaka-angas talaga. 120 by 70 by 17 ang sukat niya. At cordial din mga kabiyahe ang ginamit na goma. At ang angas ng kanyang wheel mag. Naka-tubeless na ito mga kabiyahe. Ito naman mga kabiyahe, details ng taillight niya. Pag naka-activate ito mga kabiyahe, ito, nakailaw yan. Itong gitna na ito, bali ito yung brake light niya. So ito, park light yan, park light. Habang ginagamit natin yan, nakailaw yan mga kabiyahe. At ito naman yung turn signal niya sa likuran. At itong nakikita nyo sa gitna, dito sinususian pag gusto nyo buksan itong ating gaya ng gasolina. And then, ito naman, bakal din ito mga kabiyahe. Oh, yung kinakapitan itong fender natin. Bakal yan. Pero ito, hard plastic. May mga allen wrench tayo dito, 4 na stainless yan, hindi yan pinakalawang. And then dito sa baba, dito yung license plate natin. May reflectors tayo dito na 1x2. And then ilaw ito mga kabiyahe. Ilaw yan. Harap likod, naka-disc brake tayo dito. Ayan. Malapad din yung disc brake rotor niya dito sa likuran. Mga 8. At malaki yung piston caliper na ginamit dyan. Ito rin, yung kanyang tambucho. May heat guard tayo dito na metal. Pero hanggang dito lang, hindi siya hanggang doon. So bumabagay lang din sa kanyang style dahil ito nga ay kakaibang itsura niya. Binagay niya talaga yung kanyang tambucho. Talaga nagbago na si Rosie mga kabiyahe. To the level up na talaga. May end cap tayo dito ng alloy, allen wrench, stainless yan, hindi kinakalawang. At yung kanyang tip, sakto-sakto lang. Hindi malaki, hindi rin maliit. Yung appearance ng foot brake natin, yung container na yung mga kabiyahe, na-connect dito yun. Yun yung brake fluid para sa ating likuran. Naglulubricant siya. At sabi ko nga kanina, potable na rin yung foot peg ng ating rider. Mga kabiyahe, kung mapapansin nyo, napakalaki ng kanyang engine. Puntahan muna natin mga kabiyahe yung kanyang specs. Meron itong 149.6cc, dual overhead cam, 4 valve, single cylinder. Pagdating sa max power, meron siyang 16.8 horsepower. Sa kanyang torque naman ay meron siyang 14.5 Newton meter at 8,000 RPM. Boring stroke 57.3 by 58 mm. Compression ratio 11.3:1. Fuel tank capacity, may laman ito ng 5.3 liters at may bigat ito ng 118 kilograms. Walang ABS, naka-liquid cooled. Lahat ng ilaw niyan mga kabiyahe ay naka-LED na po yan. Yung kanyang presyo, mayroon lang po siyang 75,000. Kung kukunin natin ng isang taon, may monthly lang ito mga kabiyahe na 7,955 pesos. Per month po yan. At sa 2 years naman, 4,540 pesos. At sa 3 taon, 3,000 na lang, 400 pesos. Ayan.
pag-update kayo mga kabiyahe sa pagbabayad monthly dito sa unit, malaki po ang rebate nito dahil umaabot po siya ng 300 pesos. Ito naman mga kabiyahe, yung position natin. Naka-flat footed tayo dito mga kabiyahe. Ayan. Height natin 5'6". Gawin nyo akong reference para sa unit na ito. Ang ganda ng bounce niya. Oh. Kung mapapansin nyo mga kabiyahe, naglalaro yung mga shock absorber niya. Kahit yung unahan, no? Lalagay din natin mga kabiyahe sa comment section yung full address dito para maka-avail kayo ng ganito. Alam ko naman na marami naghahanap sa inyo na ganitong unit. At bago tayo magtapos, ako po muna ay magpapasalamat sa buong staff dito sa Rusi San Nicolas Tres Bacoor, Cavite sa pangunguna ni Sir Angelo. Ayan. At sa iyo po na nanonood, maraming salamat po. Shout out. At kay Kabiyahe Dave Giliena at kay Kabiyahe Dahan Diman. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, kita-kits. Biyahe ni Frank. God bless.